Ah, Mapagpalang lockdown po muli sa ating lahat. Kumusta na po? Kumusta na po ang bawat isa sa atin? Ah, Ginawa ko po itong video ito upang makapag-share po tayo ng salita ng Panginoon. Sapagkat tunay po na sa mga pagkakataong ito, tunay po kailangan natin na mapag-aralan ang kanyang mga salita ng ating Panginoon sapagkat tunay po ito yung pinakamakapangyarihan. Napakahalaga po na ating matutunan ito. Pero bago po natin simulan ang pag-aaral ng kanyang salita, meron po akong mga katanungan. Ah, sa mga sitwasyon pong ito na nangyayari sa ating buhay na tayo po'y sinusubok ng virus na ito, sinusubok po tayo ng panahon. Ano po yung mga unang pumapasok sa ating mga isipan? Marahil ang iba po sa atin ay nag-iisip kung ano yung mapapaglibangan. Ang iba naman ay seryosong iniisip kung ano yung kung paano nila maisusurvive natin ang ating mga pangangailangan sa buhay na ito tulad ng pagkain. At marahil ang iba sa atin ay nakapag-isip-isip, kagaya ko, minsan naisip ko rin na talaga nga palang ang buhay ng tao ay walang kasiguraduhan. At sa ganitong mga sitwasyon ay saka nga natin marirealize na tama nga din pala talaga yung isa napabasa natin sa mga social media na pagdating pala sa ganitong kapanahonan talaga na pag sinubok na talaga tayo ng ating Panginoon walang magagawa ang ating mga kayamanan, walang magagawa ang ating mga sariling kalakasan. So pagdating sa mga ganitong sitwasyon ay talaga naman pong tutunay na nangyayari na nagkakapantay-pantay ang lahat. At isa naman po yun sa nakakatuwa, sa isang positive na dahil sa ganitong pagkakataon doon natin nare-realize na lahat po tayo ay anak ng Diyos. Dahil sa sitwasyong ito ay walang mahirap, walang mayaman, walang pinipili. So, pero mayroon pong isang naglalaro sa aking isipan na siyang pinagtuunan ko po ng pansin, isang napakahalagang katanungan para sa atin na dahil sa tingin ko po itong katanungan ito ay makakatulong po sa atin sa sitwasyong ito. Ito po yung katanungan na bakit nga ba tayo nabuhay sa mundong ito? So, yan po yung ating sasagutin sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Simulan po natin ang pag-aaral na ito sa pagbasa sa Aklat ng Korinto ng 2 Korinto chapter 5 verse 10. Ang sabi po dito, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabubuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So, malinaw po na sabi sa kasulatan ito na tayong lahat ay huhusgahan ayon sa mabuti o masamang ating mga ginawa. So, malinaw na ang ibig sabihin po nito na kung ayaw po nating mahusgahan ng kaparusahan, dapat ang ating piliin doon ay yung gawang mabuti, hindi po ba? So, lahat naman po tayo ay hahantong doon sa tinatawag nating huling hantungan natin, yung po yung kamatayan ng ating katawan. At naniniwala naman po ako na totoo po na tayo ay mayroong kabilang buhay dahil kaya nga po tayo huhusgahan pagkatapos nating mamatay sapagkat meron pa po tayo pangalawang buhay. So, kaya po napakahalaga pala na malaman po natin talaga kung bakit tayo nabuhay sa mundong ito. Dahil yung pagkabuhay po natin yon ang siyang magsisilbing doon tayo huhusgahan ng Panginoon sa ating buhay dito sa mundong ito. At yun po ay yung kung ano yung ginawa natin, kung mabuti ba o masama. So ituloy po natin. Ayon po dito sa aklat ng Efeso, chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So, malinaw po, ito na po yung kasagutan natin doon sa tanong natin kanina. Bakit nga ba tayo nabuhay sa mundong ito?
So napakalinaw po na sinabi dito ng Panginoon na nilikha tayo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin. Yan po. So ano pong ibig sabihin nito? Kung mapapansin po natin sa kapanahunan ito na nangyayari sa ating pagsubok. So alam naman po natin, marami po sa atin na nagsasabi na ito po'y pagsubok lang sa atin ng Panginoon. Pero ang tanong po dito, bakit niya tayo sinusubok? Bakit binibigyan ng pagsubok ng Panginoon at tayong mga kanyang nilalang? Yung po ay hindi lamang para yung pagsubok na yun ay ating basta na lamang na malampasan. May aral po siya na gusto nating matutunan o meron po siyang mensahe na gustong iparating sa atin. At para po sa akin, ako po'y naniniwala na yung mensaheng yun ay isa lang naman po ang patutunguhan. Dahil gusto lang po ng Panginoon na maalala natin yung disenyo sa atin ng Panginoon kung ba't niya nga tayo nilikha. At napakalinaw nga po dito na ang disenyo sa atin ng Panginoon kaya niya tayo nilikha ay ang paggawa ng mabuti. So, mapapansin po natin sa nangyayaring ito ng pagsubok. Karamihan sa atin, tayong lahat, sa halip na makita natin yung gustong iparating sa atin ng Panginoon kung ba tayo binibigyan ng pagsubok, bagkus minsan na nangyayari po ay lalo tayong naliligaw, lalo po natin hindi naunawaan. Sa ano pong kadahilanan? Ito po ay sa mga kadahilanan na nauuna po yung ating galit, nauuna po yung ating takot, yung ating pangamba, yung ating mga pag-aalala sa mga pagsubok na ito kung paano natin isusurvive yung ating buhay. Na minsan hindi po natin napapansin, sa pagkaligaw po natin yon dahil mas inuuna po natin na isipin kung paano tayo maliligtas sa pagsubok na ito, mas lalo po nating nakakaligtaan o mas lalo po tayo naliligaw kung doon sa pinakatamang paraan upang malustan natin ang pagsubok na ito. At yun nga po yung paggawa ng mabuti. Sapagkat yun po yung mensaheng nais na iparating sa atin ng Panginoon. Kaya nangyayari ito. Subalit ang paggawa ng mabuting yun ay naaagaw sa atin ng ating mga pangamba, mga galit sa puso. Yan po. So, ano po ang dapat natin gawin sa sitwasyong ito sa halip na tayo nga po ay magalit, mag-alala, at kung ano paman? So, alamin po natin kung ano yung ating likas na kakayahan upang mas makagawa pa tayo ng mabuti. Dahil bawat nilalang po ng Diyos ay may disenyo. Dahil malinaw nga po na tayo ay nilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti, so binigyan po niya tayo ng kakayahan, ng kapangyarihan upang ma-exercise po natin yung paggawa ng mabuting yon. Binigyan po niya tayo ng kanya-kanyang lakas, binigyan niya tayo ng kanya-kanyang talento upang tayo ay makagawa ng mabuti. Yan po yan. So sa panahon ito, napakarami pong paraan upang tayo ay makagawa ng mabuti. Una po, para sa akin, yung simple po na sumunod tayo sa pinag-uutos ng ating pamahalaan, yung simple po na disiplinahin po natin yung ating mga sarili sa pagkakataong ito, ay yun po ay isang napakalaking bagay na po at isang napakalaking paggawa na po ng kabutihan. At ang paggawa po ng kabutihan ay normal lang na siyang kinalulugdan ng Panginoon. So, isa lang po yun sa pinakasimpleng pwede natin gawin upang tayo makagawa ng mabuti. Bukod po dyan, kung tayo po ay may mga kakayanan upang matulungan po natin ang ating kapwa, simulan po natin sa ating malalapit na kapamilya. So, napakarami pong paraan upang makagawa pa po tayo ng mabuti. Tulad na lang po ng pag-aaral nga po ng salita ng Panginoon, yan po ay isang mabuting gawa. So, lahat po yan ay kalulugdan ng ating Panginoon. So, ayon po dito, ang paggawa daw po ng mabuti ay isang palatandaan na ang tao ay nasa Panginoon. So, kung tayo po ay nasa Panginoon, ito po ay napakarami pong verses na nakasulat sa Panginoon na kung tayo nasa Panginoon, wala naman po tayong dapat ikatakot. So, ang paggawa daw po ng mabuti ay sinyalis ng isang tao ay may pananampalataya sa Diyos. So, lalo na po sa sitwasyon natin ngayon, tunay pong mas kailangan natin na tayo manampalataya sa Panginoon. At yun po ay lalo nating makikita na ang isang tao ay may pananampalataya sa Panginoon kung hindi po siya natataranta, hindi po siya nagagalit kaagad, o kung magalit man po tayo, ito po inihingi kaagad natin ng tawad sa Panginoon. At
May papakita po natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagiging mahinahon natin sapagkat ito po yung nagpapatunay na tayo po ay may Diyos na makapangyarihan at wala po tayong dapat ipag-alala. Ayan po. So, ah basahin po natin na itong sabi sa James, sa Santiago po. Sabi po sa Santiago, sa aklat ng Santiago, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So napakaganda po nitong verse na ito. Kung gusto po talaga nating ipakita daw sa Panginoon na tayo ay may pananampalataya, ipakita daw po natin ito sa pamamagitan nga ng ating mga gawa. Sapagkat kung basta lang po natin sinasabi na Panginoon, Panginoon, o basta lang po tayo nananalangin, subalit kitang-kita naman po sa atin na tayo ay hindi rin naman po sumusunod o kumikilos. Hindi po masama ang manalangin, hindi po masama. Tunay pong ito'y makapangyarihan. Subalit ito po'y kulang. Maipapakita po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon kung sa mga ganitong oras ng sitwasyon, ano po ba yung gawang tinutukoy doon? Yun nga po, ano ba yung disenyo sa atin? Ang gumawa ng mabuti. Na sa kabila po ng mga pagsubok na ito na pinagdadaanan natin sa ating buhay, ay nagagawa pa rin natin gumawa ng mabuti. So wala daw pong saysay ang ating pananampalataya kung tayo naman po ay balisa, kung tayo naman po ay mas nauna pa rin ang galit. Mas maipapakita po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon kung sa kabila ng lahat ng ito ay nakakagawa pa rin tayo ng mabuti. So bakit po natin ipinagdidiinan itong gawang mabuti ito? Ang sabi po dito sa aklat ng mga Hebreo sa chapter 13 verse 16, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. So, napakalinaw po na sinabi dito ng Panginoon, huwag nating kaligtaan. So, bakit po mahigpit niyang ipinagbili na huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti? Sapagkat alam po ng ating Panginoon na tayong mga tao ay napakarami nating pinagkakaabalahan sa buhay. Lalo na po sa sitwasyong ito na ating pinagdadaan ng pagsubok. Napakarami nating pinagkakaabalahan sa pamamagitan ng pag-aalala. Nag-aalala tayo sa ating mga pangangailangan sa mga panahon ito. Nag-aalala tayo sa virus na ito na kumakalat. So, minsan nag-aalala tayo sa ginagawa sa atin ng ating gobyerno, kung ito ba'y tama, kung ito ba'y mali, kung sila ba'y may pagkukulang, o marami pang iba. Napakarami po natin pinagkakaabalahan. Subalit mahigpit pong ipinagbili ng Panginoon, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. So kaya po niya nabanggit yun. Alam po niya, napakarami nating inaalala. So napakaganda po nitong mensaheng ito dahil kung daw po makakagawa pa rin tayo ng mabuti sa kabila ng pinagdadaanin natin ito, isa lang po ang ibig sabihin nun, na tayo po ay nasa kalooban ng Panginoon. Hindi po natin kinakalimutan pa rin yung disenyo natin. So maaari po, ito po yung sagot. Ito po yung sagot upang ang pagsubok na ito ay mas mabilis nating malampasan upang tayo kahabagan ng ating Panginoon. Dahil napakalinaw po sa sinabi dito ng Panginoon, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. So, kinalulugdan daw po pala ng Panginoon na tayo ay gumawa ng mabuti. So, kung lalo po natin kakalimutan ang paggawa ng mabuti, dahil ang dahilan po natin ay tayo ay nasa oras ng pagsubok na ito, mas lalo pong tayo palang mapapalayo sa Panginoon. Lalo po natin hindi makikita yung nais po ng Panginoon na ating ma-realize sa mga oras na ito na tayo ay kanyang dinisenyo upang gumawa ng mabuti. At kung tayo po'y makakagawa ng mabuti, tayo po'y kanyang kalulugdan. At kung tayo po'y kanyang kalulugdan, maaari pong mas dinggin po niya ang ating mga panalangin. At maaari pong hindi na niya pagtagalin ang pagsubok na ito sapagkat sasabihin po ng ating Panginoon dahil ngayon na-realize na natin ang nais niyang ating ma-realize sa ating buhay na tayo pala ay dinisenyo niya upang gumawa ng mabuti, bakit pa niya patatagalin ang pagsubok na ito? Hindi po baga. So, isang halimbawa na lang po, bigyan po natin ng halimbawa. Ang ibig po kasing sabihin ng
alay na kinalulugdan ng Diyos na gawang mabuti, ay yun to po yung sa English po kasi pagbabasahin po natin itong verse na ito ng Hebreo ay nakalagay po dito ay sakripisyo, sacrifice daw po na good deeds. So, ano po ba yung isang halimbawa ng pagsasakripisyong mabuting gawa? So, yun daw po pala kinalulugdan ng Panginoon. Tulad po nga nitong ginagawa ng ating mga doktor, ng ating mga nurse, ng ating kapulisan, mga sundalo, ng ating mga volunteers, ng ating simula po sa barangay tanod, hanggang sa kataas-taasan po, hanggang sa ating mahal na presidente. So, lahat po yan ay mabuting gawa na may kasamang sakripisyo sapagkat uh, sa mga panahong ito ay sila po ay abalang-abala upang masolusyonan po ang problemang ito. Napakalinaw naman po sa ating lahat kahit hindi na po natin ipaliwanag kung ano pong ginagawang sakripisyo ngayon ng ating mga kadoktoran at ng lahat po ng aking nabanggit. So ito po ay isang mabuting gawa sapagkat ang kanila pong hangarin ay maiayos po, malunasan po ang epidemyang ito na kumakalat, ang virus po ito. So ito pong isang mabuting gawang ito ay may kasama pang sakripisyo sapagkat iniiwan nila ang kanilang mga pamilya para lang at itinataya po nila ang kanilang mga sarili na maaaring sila po yung unang mahawa ng sakit na ito. Subalit alang-alang po sa paggawa ng mabuti, alang-alang po na ito po yung disenyo sa atin ng ating Panginoon, ay ginagampanan pa rin po nila ang mga mabubuting gawang ito. So, basahin po natin itong sabi sa Matthew chapter 5, verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama na nasa langit. So, para po pinakamalapit po na halimbawa na example natin ay ang ating mga namumuno sa ating gobyerno. So, sabi po ng Panginoon dito, dapat daw pong pagliwanagin ang inyong mga ilaw. So dahil nga po tayo ay nasa panahon ngayon ng kadiliman, ng pagsubok. So nararapat lang daw po. So tungkulin natin lahat, simula po sa ating mga namumuno, na sa kabila ng kadilimang ito, ay pagliwanagin natin ang ating mga ilaw sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So sa pamamagitan po ng mabubuti nilang desisyon, kung ano ang nararapat nilang gawin sa ating lahat na kanilang na mamamayan ng bansang ito, bawat desisyon po nila ay kailangan ay ito po ay sa ikabubuti po nating lahat, lalo-lalo na nga po sa panahon ito. So, responsibilidad po nating lahat na tayo po ay magliwanag. So, hindi lang po ang mga namumuno sa ating bayan, hindi lamang po ang mga doktor, mga sundalo, mga nurse, mga volunteers, mga barangay tanod ang dapat na magliwanag ang ilaw sa mga panahong ito. Ito po ay iniutos para sa ating lahat. At ang ibig sabihin po ng pagliliwanag ng ilaw na yun ay ang paggawa po ng mabuti. Ayan po. So, dahil ang sabi nga po, tulad nga po ng ang ating pag-worship sa ating Panginoon. So, kaya nga po ginawa ko ang video ito sapagkat ang totoo po niyan ay may mga Bible study po rin ako na hinahawakan, na pinagkatiwala po sa akin ng ating Panginoon dahil nga po sa ipinagbabawal na ang pagtitipon, kagaya nga po ng sa mga church, mga simbahan, ipinagbawal na po ang mga misa, ang mga worship service. Hindi naman po ibig sabihin nun ay titigil na po ang ating pagsamba sa Panginoon. Ang paggawa po ng mabuti ay pagsamba sa Panginoon. Sapagkat habang tayo gumagawa ng mabuti, siya po yung ating isinasaalang-alang. Habang tayo po gumagawa ng mabuti, siya po yung itinuturing nating Panginoon ng ating mga buhay. So, at ang paggawa po ng mabuti ay isang panalangin. At pinakamabisang panalangin ang paggawa ng mabuti. At ang pinakamabisang pagtuturo ng salita ng Diyos ay yung ang bawat isa sa atin ay makitaan ng mabuting gawa. So, hindi po natin kailangan na sauluhin ng Biblia, hindi po natin kailangan na magaling po tayo sa Biblia na kahit anong itanong sa atin sa ulo natin,
wala pa rin pong bibisa sa pagtuturo ng salita ng Diyos kung yun po ay makikita sa ating mga gawa. So ako po ay hindi karapat-dapat sapagkat napakarami ko pong mga pagkakamali pa rin na nagagawa sa aking buhay. Subalit buti po ng Panginoon sapagkat nandito po ang kanyang salita upang every time na magkakaroon po tayo ng mga maling gawa sa ating mga buhay ay meron po tayong salita na babalikan ng Panginoon na anytime po ay available. Lalo-lalo na po ngayon na high-tech na po, na kung wala po tayo nitong mismong aklat na Biblia, ay mabilis na po nating may download sa ating mga cellphone. Marami na pong apps ng mga Bible na pwede nating i-download na anytime po pwede nating basahin ang salita ng Panginoon. So hanggang dito na lang po. God bless po sa ating lahat. Naway patuloy po na nasamantalahin natin ang pagkakataong ito na tayo po ay naka-quarantine o naka-lockdown sa ating sarili-sariling mga bayan o tahanan, na samantalahin po natin. Hindi po masama na tayo ay maghanap ng ating paglilibangan, hindi po masama na tayo ay gumawa ng paraan upang ma-survive natin ang ating mga pangangailangan sa mga oras na ito. Yun po ay kaloob din ng Panginoon. Hindi po kalooban ng Panginoon na tayo ating pabayaan ang ating mga sarili. Subalit, mas mahalaga din po na samantalahin natin na pag-aralan ng kanyang salita sapagkat ito po yung tunay na magbibigay sa atin. Ito po yung magiging ugat upang lahat ng ating pangangailangan ay ating makamtan. Hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat at keep safe po sa ating lahat. God bless po.